Good morning po. Good morning. Ayan, good morning po. Ay, pumipiyok ba yun? Yun. Opo, so iniimbitahan ko po lahat kung makakaupo na po para tayo magsimula na po. Wala po tayong sasayanging oras pagdating po sa Panginoon. Ayan, so kamusta po ang inyong bagong taon? Diba? Sobrang dami po nating pinagpasalamat at pinagpapasalamat sa Panginoon nung nakaraang taon, 2023. Tama po? And mas marami pa tayong ipagpapasalamat for this year, 2024, kasi maraming pangako ang Panginoon na nakascheduled na mangyari sa taong ito sa atin, as an individual, sa family natin, sa church natin, sa community natin, sa workplace, sa school, sa nation natin, and even sa buong mundo. Kaya tayo po ay ma-excite. Excited po kayo? Hindi po. Sino po excited? Yan, sigaw nga po tayo. Thank you po, Lord. Isa pa po. Thank you po, Lord. Yan. Ayan, so sa susunod po, alam ko, even during Sunday school, marami na po itong mga nakaupo dyan. Ayan, so before anything else, samahan niyo po ako na magsimula po sa panalangin. Maari ko po ba kayo maimbitahan tumayo po? Ayan. So yun, salamat po Panginoon. Samahan niyo po ako magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you so much Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa ginawa mo sa amin nung nakaraang taon, Panginoon. At alam ko Lord, hindi ka patapos sa amin Panginoon. Marami ka pang gagawin for this new year, Lord God. And Lord, samahan niyo po kami for today, Panginoon. We dedicate to you our Sunday worship, Panginoon. Lord, lahat po ng magsispeak, Panginoon, gabayan niyo, Panginoon, itago niyo po sa inyong likuran. Kayo po ang makita, kayo po ang marinig, Panginoon. Lord, lahat po ng tutugtog at kakanta, Panginoon, ikaw po ang maririnig nila, Lord God. Lord, ikaw mag-glorify ka, Panginoon, sa bawat gagawin namin today, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. At Lord, we believe, Panginoon, na marami kang gagawin for today. Bagong taon ito, Panginoon, you will give us new revelations, Panginoon. Marami kang bagong gagawin, bagong ipaparana sa amin. Kaya Lord, ihanda mo, Panginoon, ang aming mga tenga, ang aming mga mata, Panginoon, even ang aming bibig, ang aming kamay, ang aming paa sa pagsayaw, sa pagkanta, sa pagpuri sa iyo, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, thank you so much, Panginoon. And Lord, anuman ang matanggap namin ngayon, anuman ang ipakain mo sa amin, ipainom, Panginoon, pangahawakan namin, hindi namin pakakawalan, Panginoon, at palalaguin namin, Panginoon. Lord, muli, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Thank you po, Lord. So, tuloy na po natin. Gusto ko pong i-introduce sa inyo yung, yung ating magiging teacher for Sunday School. Wala pong iba kundi ako. Ako po. Kaya tuloy-tuloy na po natin ito. Ayan. May ganun pa. Ayun po. So, actually po, sabi ko nga sa Lord, parang first Sunday of the year. Tapos, bagong set of topics. Bakit po ako yung inuna ni Pastor Vivoy? So, so parang yan po. So, pero naniniwala ako na may bago pong ginagawa at gagawin ng Panginoon sa akin at gusto ko po yun ma-share sa inyo. Kaya po ngayon, umpisahan na natin. Ngayon pong 2024, bagong taon, meron po tayong bagong set of topics at ito po ay magmumula sa libro ni Dr. Miles Monroe, na ang title po ay The Most Important Person on Earth, the Holy Spirit, Governor of the Kingdom. So, ito pong book na to, merong 4 na parts. At ang una pong part ay The Program of the Celestial Expansion. At ang na-assign po sa akin, yun nga po, sa part 1, chapter 1, is entitled The Power of Influence. Sabihin nga po natin, The Power of Influence. Ayan. So yun po, dito po sa chapter na to ay pag-uusapan natin kung anong power ba meron ang influence sa buhay ng tao. Naniniwala po ako, marami sa atin karanasan araw-araw na ngayon po,
mag-isip nga po tayo, sino po ba yung parang may malaking impluensya sa buhay nyo sa araw-araw? Mula paggising nyo hanggang matulog kayo. Bukod syempre po kay God, ano, yung nakakasama nyo sa bahay, sa work. Sino po yung taong parang malaki, hindi lang tao, kahit anong factor na malaki yung impluensya sa ating buhay. Ay, yan. Si Pastora, ako rin po, si Erwin, di ba? Ayan, so, hindi totoo po, di ba, na talagang may kapangyarihan ng influence sa buhay ng tao. Si Pastor Joanne. Ayun. So, yun po, unang-una, ano po bang influence? Sabi dito, influence can be defined as the ability to affect the character, development, or behavior of someone or something. Ito po, alam ko po makaka-relate po kayong lahat. For example, sa lagi nating mga pinanonood po ngayon, di ba? Meron tayong mga pinanonood na series na parang nagsiset na tayo ng oras in a day na yun yung panonoorin natin. Mga pinapakinggan nating music kapag meron tayong mga ginagawa. Di ba po, minsan mas masarap gumawa ng merong music. Di ba po? Tapos, mga nilalaro, online games or sa cellphone, yung mga apps, kapag pampalipas oras natin, yung mga nilalaro, madalas po talaga, part na talaga sila ng everyday life natin. Pero ang hindi natin namamalayan, baka nai-influence na nila yung ating mga behavior, ang ating mga reaction sa bagay-bagay. Katulad po for example, nahilig po ako sa mga Korean novela and telenovela. Wala pa po palang Korean novela noon. Telenovela. Yan. So, syempre, araw-araw ko pinanood, feeling ko harmless. Kasi, ang pinanonood ko naman po yung mga safe naman. Kaya lang, hindi ko namamalayan, kapag meron nangyayari sa buhay ko, sa sitwasyon ko, na same dun sa nangyari dun sa pinanood ko, ganun na yung reaction ko, nag-walling na po ako, ganyan. Parang ganun na kung, as in talagang parang emote na emote ako na parang feeling ko ako yung bida dun sa na talagang iyak, todo iyak. Pero kung i-realize natin, parang parang OA pala yung reaction ko. So parang ganun tayo i-influence ng ating mga pinanonood. Pinakikinggan. Minsan po, yung brother ko kasi mahilig siya sa hardcore before na music. Ngayon, laging yun yung pinatutugtog niya hanggang sa nanganak na po yung asawa niya. Hi kuya, saan nanonood ka? Ayan, so nanganak po yung asawa niya, yun yung pampatulog niya po sa anak niya. Sabi ko, kuya, as in hardcore na mga, nakalimutan ko na yung mga banda before na uso. Yun po, hardcore, maingay po talaga, masakit sa tenga, hindi ka talaga makatulog. Pero yung baby po, nakakatulog. Sabi ko, tapos ang weird. Tapos yun po, as the child grew, napapansin, syempre po, parang naging, hindi, mabait po yung batang yan. Pero yun nga po, parang laging napapagalitan laging na everything. Feeling ko it has something to do with, parang may naging factor din po yung napapakinggan niyang music, bata pa lang, kung paano siya mag-react, kung paano siya makitungo po sa kapwa. And then, ano pa po, yung mga nilalaro natin, online games, ito po, kasi games lang siya so feeling natin harmless. Pero baka hindi po natin napapansin, maraming games ngayon na violent. Di ba po? Na talagang kailangang may patayin ka para manalo ka. Kailangan. Parang ganito po, bumuo ka ng sarili mong king. Wala po akong alam doon. Ang alam ko lang po yung Coin Master. Hindi, joke lang. Yun po. So, dumarating pa nga po tayo minsan sa point na kailangan pa natin gumastos para doon. Di ba po, Pastor B-Boy? Na ako po, umabot ako doon na nagugulat ako niya sa Coin Master para lang maggagastos ako. Sabi ko, parang napapagastos ako. Kahit 49 pesos lang yan, pag samasamahin mo, parang malaki na rin yun. So parang, stop, parang ganyan. So sa mga anak ko, kaya po, kasi medyo, parang KJ nga po ako sa mga classmates nila. Kasi lahat ng classmates nila, every free time, even during weekdays talaga, after school, nasa kanila na yung gadgets nila. Tapos naglalaro sila ng mga Roblox, kung ano man po yung online games na pwedeng may kalarong iba online. So parang ako po talagang medyo pinag-aaralan ko po kasi kung okay po ba tong games na to, okay yung gato, ganyan, everything. Kaya po
Kahit KJ na ako, anak. kahit lahat na ng classmates nila naglalaro nun. Sabi ko, nak, hindi. Kasi kailangan makapag-set tayo ng difference sa kanila. And napapansin ko po, umattend ako ng kanilang field trip. Nakita ko po talaga yung mga behavior po ng iba. Hindi naman po ako nang-judge, ano. Nakakatuwa po yung mga bata, matatalino. Pero talagang naniniwala ako, at sana kayo rin po, na talagang kailangan, ito na po yung panahon na kailangan ma-re-evaluate po natin lahat ng ating pinanonood, lahat ng ating pinakikinggan. Kasi yung pinakikinggan, meron po akong napanood na kailangan pala sa mga music, sa secular music po, aalamin natin yung lyric, syempre. Kasi may mga times, meron po ako isang beses, ang ganda nung beat, ang ganda nung sound. Nauso po to eh. Yung kanta po sa Wednesday ba yun? Hindi, syempre, papasabay ako. Tapos biglang nabanggit ko yung lyric na parang blood of, parang Jesus ba yun? Ay, sorry po, hindi ko kabisado. Basta ganun na, so parang napatingin ako sa Google kung ano yung lyrics. Tapos sabi, oops, tapos ang kumanta pa si ganito. So parang napaka-importante na yung kinakanta natin, yung pinakikinggan nating music, pag-aralan po muna natin. Even if, kunwari, maayos yung lyrics niya. Di ba? Pero alamin natin sino ba yung kumanta. Ano ba yung pinaglalaban nitong kumakanta? Ano ba yung stand nitong kumakantang to? 'Di ba? Parang yun po ay napaka-importante po ngayon yun. KJ na po ako sa mga kabataan kong KJ, pero napaka-importante po nun. Kasi hindi natin alam. Sa ganun po kumikilos ang kaaway. Siyempre, papakita niya maganda sa pandinig. Pero hindi natin namamalayan, tinatrabaho na pala tayo ng kaaway. So talagang kailangan maging maingat po tayo dyan. So next, tumagal po ako doon. Ang influence po requires developing a strong emotional connection with yourself and others. For example po, sa isang team, diba, merong emotional connection. And yung emotional connection na yun yung nagbubuo, nakakapagbuo siya ng sense of belonging, ng tiwala, sa kanang common parang shared purpose among the team. Saka yung emotional connection na sinasabi po dito, siya po yung mag-aalaw sa leader na maka-influence, saka ma-motivate yung kanyang mga colleagues in achieving their common goal. Ayan po. So kaya po sinasabi dito that influence is synonymous with leadership. So sabi po, those who use their power of influence are often skilled at tapping into the emotions that drive people's action. So isa po yun, di ba, sa quality ng isang leader. Dapat ang isang leader, able siya, may ability siya, na matap yung emotion ng tao para ma-drive towards dun sa achieving the goal. Ayan, tulad po ni Johann Wolfgang von Goethe. Yan. Siya po ay isang widely regarded as the greatest and most influential writer in the German language. Yung mga works niya po ay profound and merong wide range influence sa buong Western po yan, sa buong Western literary, political, and philosophical thought noon pang 18th century up to the present day. Actually, marami po siyang quotes. Nung ginugol ko po siya, marami pong lumalabas na quotes na, mga quotes na galing sa mga books niya na ginagamit po ng maraming tao. For example, this one. Meron po siyang kinote na, "Nothing is more damaging to a new truth than an old error." Again, nothing is more damaging to a new truth than an old error. Yan. So parang sa akin po, nung binasa ko, nakita ko po itong quote na to, parang nakita ko po dito na hina-highlight yung challenges na meron sa pag-i-introduce po ng bagong ideas or ng bagong katotohanan, kapag lalo na kung conflict yun dun sa mga nakasanayan na nating paniniwala, nakasanayan na nating pagkakamali ng nakaraan. Example po, sa isang relationship. Yan, di ba? Parang kapag yung isa sa mag-partner ay nagkaroon ng pagkakamali, kunwari nakapang-cheat, nakapang-loko, yung isa po, kapag ano siya, Pastor, bakit nag-react ka? Hindi, joke. Chicks, apa. Na yun. Tapos yung isa, yung kadalasan naman pong hirap mag-move on ng girls. Pero napatunayan ko po sa mga sitwasyon ng friends ko na mas mahirap po palang mag-move on ang lalaki kaysa sa babae.
To- hindi totoo po. Kasi minsan lang naman lokohin ng girls ang babae. Unlike sa babae, lagi, naglabas ng ano eh, no? Hindi, joke lang. Hindi. Pero babaguhin kayo ng Panginoon, lahat ng lalaki. In Jesus' name. Yan. Di ba po? Hindi, totoo po. Ngayon, pero, kung yung isa sa mag-partner, eh hindi makamove on, hindi niya mapakawalan yung nagawa nung isa na pagkakamali sa kanya, mahihirapan siyang buuin yung tiwala eh. Tas mahihirapan siyang maniwala na kahit gaano magbago, kahit gaano patunayan ng partner niya na nagbago na siya, na hindi niya nauulitin, kahit gaano niya, anong gawin niya, anong sabihin niya, basta ano pong gawin niya na mapatunayan niya hindi niya nauulitin, mahihirapan po yung isang nag-hold dun sa nakaraan na maniwala doon sa katotohanan na pwedeng magbago yung tao. So, dun, yun po yung pagkakaintindi ko dyan. Isa pa po, di ba, na kapag pinipilit, ayan, na yung hindi niya pagtanggap dun sa katotohanan, saan po ba nauuwi yun? Di ba, sa araw-araw na away, na konting hindi lang makapag-reply, ano, nasa ka na, blah, 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 ganyan. May kilala po akong ganyan, ayoko pong banggitin ng pangalan. Pero siya po si Cherry Ann Harabelo. Si Harabelo po yun, yung single pa siya. Eh, binago na po siya ng Lord. Siya na si Cherry Ann Santa Maria. Kaya, okay na po. Ayun. So, yun na nga, nasa ka na, ganyan. Tapos, kahit may games, kahit buntis po ako. Tapos, yung games niya sa Tondo, walang upuan. Sa kalye lang yung court. Nandun po ako, nandun po yung kakilala ko, nakatayong ganyan. Mabantayan lang po ang kanyang asawa sa paglalaro. Hindi, ganun po, grabe, ganun po talaga. Kaya yun eh, kapag pilit tayong kumakapit sa nakaraang pagkakamali o karanasan, magiging challenging talaga for us to move forward. Mahirapan tayong harapin yung mga issues na darating at lalong mahirap bumuo ulit ng tiwala. So moving forward, punta naman po tayo sa ating government. So ilang beses na po bang nasakop ng iba't ibang bansa ang ating bansa, di ba, ang Pilipinas? Maraming pagkakataon din po na yung naaabuso ng mga bansang ito ang kanilang naging kapangyarihan over us. At dahil po sa mga maling karanasan nito, nung naging malaya po ang Pilipinas, pinili po natin ang pagiging demokratikong bansa. Diba? If maalala niyo po, napag-aralan na po natin ito eh. Ang democracy daw, as a principle, is man's reaction to all the other forms of government such as feudalism, dictatorship, communism, and socialism. Ang democracy daw po, ito po ay yung kung saan ang kapangyarihang mamahala ay nasa kamay ng mga tao. Alam naman na po natin to na ang mga tao yung namamahala sa sarili nila. Kumbaga sa pamamaraan or pamamagitan ng freedom of expression. Tapos ang mga tao ay may pantay-pantay na karapatan at pribilehiyo. So because of this, binansagan ang democracy. Kung titingnan nyo naman po talaga ang democracy, parang siya yung perfect government, di ba po? Parang siya yung fairest of the Constitution. Pero marami pa rin po talagang weakness ang type of government na to that would lead to its downfall. So nakikita naman po natin, hello. And so nakikita naman po natin kung paano po natin naaabuso nowadays yung karapatan katulad ng freedom of expression. Paano nga wala? Hello? Meron po. Ayan. So parang yun po di ba? Parang lahat naman po tayo napapansin natin yun. Kung paano natin maabuso yung karapatang pang sarili. Di ba? Yung karapatan na i-express kung ano yung gusto nating sabihin, kung ano yung gusto nating ipaglaban. Di ba po? Hello po. Kailangan buksan natin ng ating mga isip, ang ating mga mata na ang democracy, yung nakasanayan natin na karapatan na sinasabi sa democracy or sa democratic type of government, eh
minsan talaga naaabuso natin. At hindi pa rin niya kayang makasurvive talaga as a human government. Ngayon, kung ano yung best na meron tayo, hindi pa rin good enough. Hello? Yan. Pag hindi, alam natin hindi pa rin good enough, at bagay sa ibang part ng buhay natin, kapag we give out our best, kaya lang hindi pa rin natin natanggap yung outcome na gusto natin out of the best that we offered. Ano po ba ginagawa natin, 'di ba? We tend to look elsewhere, 'di ba, for something better. Ewan ko na lang po, dapat sana wala po sa ating gano'n na parang kontento na po doon. Kailangan, syempre, pag napansin natin na kahit we give out our best, dapat hindi tayo nadi-discourage na yung best na nabigay natin hindi nag-success, ay hindi nag-succeed. So, dapat hindi tayo nadi-discourage. Kasi maraming iba pang option, marami pang dapat i-explore for us to have something better. So, there is no better alternative than to return to the original governing concept of God, the Creator, which is the kingdom concept. So with all this type of government, talagang ang tao, ilang taon na, ilang dekada na, gano'n na, ang tagal-tagal nang naghahanap or nagde-desire ng isang perfect government. And yet, wala pong nakikita. Kasi we can only see that, we can only experience that, we can only achieve that perfect government through a kingdom concept. So, syempre, ang tao po, kapag ang tao namuhay buong buhay nila in the context of democracy or a republic, hindi lang mahihirapan. Di ba? Nakaka-relate naman po tayo dito, no? Kasi syempre, ako po, all my life, talagang parang ang na-experience ko is concept of kingdom living. Di ba? Nabigyan naman na po tayo ng idea kung ano po kingdom living. Di ba? Kung titingnan po natin kung paano po ba sa yung kaila Queen Elizabeth, ganyan. Kung gusto niyo po pag-aralan niyo po para makita niyo paano po ba mamuhay sa isang kingdom setting. Pero, kailangan nating malaman at maintindihan, kailangan malaman at maintindihan ng mga tao that the only key to a flawless government na matagal na nating hinahanap is a king and a kingdom on earth. Siyempre, sino ba yon? Sino ba yung king na tinutukoy ko? Siyempre, ang ating Panginoon. Kaya po kailangan matanggap ng buong mundo ngayon na kailangan na nating mamuhay in a kingdom way. So, pag-usapan naman po natin ang kingdom life. Yan. So, sabi dito, how does... Yes. Ayan, pagpasensya na po aking mga... Hindi, joke pa. Ayan, so pag-usapan po natin ngayon ang the kingdom life. So, ang tanong po dito, how does the kingdom life function? Paano po ba mag-function ng isang kingdom life? Sabi po dito, the kingdom provides us with a deep understanding of our own nature as human beings. Kingdom life reveals the key to our remarkable life purpose. And kingdom enables us to exercise our full potential in the world. So napag-aralan naman na po natin yung mga benefits and privileges na meron po ang isang citizen sa kingdom of God, di ba? So sa kingdom niya, nandun na lahat. So kasi ang gusto ng Lord, maging extension tayo nung kingdom niya sa heaven. So kung anong meron po sa heaven, sinisigurado ng ating King, sinisigurado ng ating Panginoon na meron din dito sa kingdom po natin dito sa earth. So if people will only know these things, kung paano ba talaga mag-function ng kingdom life, mas magiging madali para sa atin na tanggapin at i-apply at hayaan na maghari yung kingdom influence, yung kingdom of God influence sa ating buhay, sa ating araw-araw na buhay. So makikita po natin ito
na itong mga yan, yung provides, reveals, and enables, may napakalaking implications po ito para sa human race, lalo na po sa bawat aspeto ng ating buhay, mapa-personal, professionally, socially, politically, sa ating pamilya, sa ating community, sa nations, and the world. So, napag-aralan na rin po natin yung kingdom, principles of kingdom. So, sino po nakakaalala? Kung ano po ba yung principle of kingdom? The principles of kingdom. Napag-aralan na po natin to. Advantage lang po ako kasi na-review ko. Ayan. So, di ba ang original, ito po, ano po ba yung original intent ng Panginoon for creating us? Yeah, mas madali. Ano po? Sino po nakakaalala nun? Sino po? Ayan. Luta, ano ba yung original intent ng Lord for creating us? Okay, review tayo mamaya. Hindi, joke lang. Ayan, di ba? Yes, ang original intent ng Lord for creating us is to be His co-rulers, to take dominions, to rule, di ba? To govern. Tama po? So, ibig sabihin, kung ano po meron yung hari natin, bilang co-rulers niya, meron din po tayo. 'Di ba? So kung ano yung mga kaya niyang gawin, dapat kaya rin natin gawin. 'Di ba po? So kung alam natin yung konsepto ng kingdom na yun, yung principle na yun, we will be able to understand that the success of life depends upon how well we understand and live out what we call the kingdom life. So hindi ito yung political system or any particular government, but to a way of understanding and living everyday life. Okay po. So yung kingdom po na pinag-uusapan natin ngayon has nothing to do with the government. Parang nagiging example lang po natin siya, nagiging basihan lang po natin. Pero ang talagang pinag-uusapan po natin about this concept of the kingdom is kung paano ba natin maiintindihan, maia-apply yung living our everyday life in a kingdom way. So, the success, sabay-sabay nga po nating basahin. Nababasa niyo po. The success of your life depends upon how well you live out the kingdom life. Tama po, di ba? Kaya po natin to pinag-aaralan. Kasi yun yung desire ng Panginoon, na mamuhay tayo sa kung paano niya tayo dinisenyo. Di ba? We may feel na parang, okay naman ako eh. Okay naman ako. Di ba? Parang, nakaka-survive naman ako everyday, may maganda naman akong work and everything. Ang tanong po, is, yun lang po ba yung gusto ng Panginoon para sa atin? Siyempre hindi. There is so much more to be a citizen of His kingdom. And gusto ng Panginoon na lahat yon maranasan natin. Walang mamimintis, walang magkukulang, walang lalagpas sa ating mga kamay, sa ating buhay. So alam niyo po si Dane, makwento ko lang po, naging president po siya ng class nila. So, nung all glory to God po, saka siya rin po nagulat. Ngayon po, tinanong niya ako, pagka-uwi niya after the election, 15 minutes lang. After the election po, tinanong niya ako, Mami, paano ba maging presidente? Tapos ako parang, na-realize ko, patay. Parang gano'n. Na-realize ko na, paano kung hindi niya pala alam yung pagiging presidente? So, paano niya po yun magagampanan? How can she serve her purpose as one, di ba po? Paano siya magiging effective? Di ba? Parang, syempre, masakit naman na ma-disappoint niya yung mga bumoto sa kanya. So, kaya napaka-importante po na talagang alam natin kung ano po yung katayuan natin, kung ano yung posisyon natin, kung ano yung identity natin. Di ba po? Kaya nung time na yun, napaka-importante sa akin na malaman niya talaga kung ano ba ang pagiging presidente. So sabi ko po, responsible siya for representing the student body, di ba? Responsible siya para i-lead yung class. Whether nandyan yung teacher o lalo na pag wala po yung teacher. Hindi lang siya yung basta magno-notes ng noisy, ganyan, di ba? So parang kailangan, wala siyang manote or malistang noisy. Kasi nakakausap niya ng mabuti, nagagay niya ng mabuti yung kanyang mga kaklase. At ang pinaka-importante po, na sa experience niya po, sabi ko sa kanya na kailangan ikaw yung mag-lead
kailangan makapag-create ka, matulungan mo sila to create an environment na inclusive. Yung walang na-OP, na parang as a group, parang as one sila. Di ba po? Yung magkaroon ng positive classroom environment. And most importantly, sabi ko, kasi di ba alam nilang Christian ka, alam nilang naniniwala ka kay Jesus, alam nilang, di ba, na naniniwala ka sa Lord. So dapat you lead by example. Sabi ko sa kanya, yun ang pinaka-importante. Kaya po tayo bilang mga Christians, we should we should lead by example. Kung gusto natin na maniwala, na tanggapin ng mga taong nakakausap natin, sinishare natin yung kingdom living, katulad ng pagtanggap natin ngayon at pag-apply, dapat makita po yun sa atin. Mahirap ituro yung hindi mo naman alam. Di ba po? Mahirap i-offer sa sales, mahirap i-offer yung hindi mo naman kabisadong ang detalye. Sa restaurant, pag tinanong, ano pong ingredient nito? Kasi allergic po ako sa shrimp. Paano kung sabi mo, ay wala pong shrimp yan, pero may shrimp pala. Di ba po? So, importante na alam mo kung ano yung tinuturo mo. Importante na nakikita po sa atin kung ano yung tinuturo natin. Ayan. So, dapat, yan yung influence na nabibigay natin sa ating mga pamilya, syempre, sa ating bansa, sa ating school, yan, sa workplace, di ba? Sa ating community. Yan. So knowing our true identity, our nature, our purpose, and full potential will lead us to a successful kingdom life. Kaya in every aspect of our lives, dapat na-apply natin sa araw-araw yung kingdom living. So meron din po tayong tinatawag na anti-kingdom perspective. Yan. So ano po ba ito? Sabi dito, a perspective involves a range of viewpoints, including those of critical of monarchies, the concept of hereditary rule, or traditional power structures associated with kingdoms. So since nasa 21st century na po tayo, outdated na po di ba? Yung empires, kumbaga, empires, yung mga and their colonies, parang outdated na since nasa 21st century. Kaya hirap talagang tanggapin yun ng ibang mga tao Pero parang they are just considered fading remnants po of the past. Many nations today have representative governments na po kasi. Like po tayo, di ba? Democratic. Maraming former colonies at isa po dyan ang Philippines na nakamit ang independence. Yung opportunities for self-government have expanded greatly throughout the world. So sa human history, may mga tyrannical kingdoms and dictators po na gusto nang mag-move on to a different form of government. Bakit po kaya ganon? Kasi marami silang na-experience na mga injustices, na marami silang na-experience na hindi maganda dun sa current government na meron sila. So this perspective might emphasize the need for more democratic forms of governance, individual freedoms, and the decentralized distribution of power. So throughout the history, marami na daw pong movements for democracy ang nag-emerge as acts of rebellion against oppressive regimes, empowering the individuals to collectively rebel against unjust authority and assert their right to self-governance and freedom. And yun po, may nabasa po ako na talagang parang kino-consider nila na ang democracy, parang act of rebellion. Dun sa, kasi di ba po tayo, feeling talagang na overuse talaga ng mga bansang sumakop sa atin yung power nila So parang to rebel against those, talagang kaya pinili po natin ang democracy. So sabi rin po dito, it could also involve advocating for greater social equality, reducing wealth disparities, and increasing opportunities for upward mobility. From a historical or fictional standpoint, an anti-kingdom perspective might explore themes of rebellion, social revolution, or the consequences of unchecked authority. So maraming bansa, kahit naman tayo, as an individual, ayaw natin ng may nagdidikta. Tama po. Diba? Ayaw natin yung set up na kung ano yung sinabi at gusto ng hari, kahit hindi yun yung gusto natin, kahit hindi tayo
comfortable doon sa gusto niya. Ayaw natin na gano'n na parang yun yung dapat na mangyari. So gusto ng mga tao ma-enjoy yung certain freedoms such as, kunwari, yun nga, yung freedom of speech, freedom of expression, di ba? Tulad po sa United States, they rebelled against what they considered an oppressive government. And the very genetics of contemporary Western society are anti-kingdom. So, yun po, may mga bansa talaga na anti-kingdom. Na ayaw na nila na, for sure po, itong mga bansan to, alam naman nila kung paano ba ang kingdom way of living, kingdom kind of government eh. So, parang ayaw nila, anti po talaga sila dyan. So, asan po ba? Ayan. Yan. So because of the strong influence of political and social ideas of independence and freedom, this perspective has permeated the world and affects many areas of our thinking, not just the governmental realm. So napapakita natin ito sa paraan kung paano natin tignan o kung paano natin i-conduct yung mga sarili natin in our personal relationships, diba? Sa business natin, sa media, sa education, and even sa religion. Kaya itong concept of kingdom, talagang inaayawan ng maraming tao. Parang yun na, katulad ni sabi ko kanina, parang they find it irrelevant kasi diba parang okay na ako okay naman ako 'Di ba? Parang okay naman ako ngayon, nasa democratic type of government tayo, okay naman ako. Wala namang, parang nagagawa ko naman yung gusto ko and everything, parang ganyan. So parang knowing na sa kingdom, may magdidikta sa'yo, example na lang po, bakit po maraming may ayaw kay Marcos? Hindi, di ba po? Kasi parang we consider him as dictator. Ayaw po natin yun. Kasi nga, nanggaling na tayo dun sa mga bansang diniktahan tayo kung anong gagawin, kung kailan ka gagalaw, kung kailan ka lalabas, di ba po? So kaya ganun na lang po din yung feeling nila, yung naramdaman nila towards Marcos, sa mga ganung nagdi-dictate. Kaya, yun, so sa iba, dahil sa mga karanasan nila, di ba po yung mga taong nandun sa era po ba yun, dun sa panahon ni Marcos, hindi nila gusto yung ganong type of government, yung may sinusunod. Gusto nila yung may sarili silang boses, may sarili silang desisyon. So kaya yung iba rin natatakot na bumalik sa ganong way of living. Maraming tao sa atin ngayon ang hindi naiintindihan kung anong buhay ang meron sa isang authentic and uncorrupted kingdom. So yun po ang kailangan nating matutunan at kailangan nating maibahagi rin po. Ibahagi po natin to sa ating mga iba pang nakakasama. Ayan. So, most of us have forgotten, nabasa ko na po ba? Most of us have forgotten why kingdom historically had such a profound impact on people and nations for thousands of years, some of which is still being felt. They have not recognized what the concept and history of kingdoms reveal that is vital to us today. So yung history and concept of a kingdom is still vital to us today. Bakit po kaya? Bakit po? Yun po yung kinakalimutan ng mga tao Katulad na lang po di ba marami pong galit kay Duterte, di ba po? The history. Di ba? May malaking role po ang kingdom in shaping the history. Na-influence nila, marami silang na-influence sa laws, di ba? Na na-apply natin ngayon sa culture, sa religion, and even the societal structures na hanggang ngayon nagagamit at napapakinabangan pa rin natin. Pero yun nga po yung nakakalimutan ng mga tao. Di ba po? Ngayon, democracies are valuable political institutions for us today, but there is something that transcends and our contemporary politics and government, something that speaks to the basis of our very being as humans. So nagagawa nating harapin yung ating mga goals and mga problems in life, pati including the national and global crisis sa iba't ibang paraan at iba't ibang points. Pero madalas, hindi po natin nagagawa yun from the perspective of kingdom living. Kasi hindi po lasting Yung mga solutions na nakikita po natin,
at na-apply, nare-resolve naman siya, pero hindi lasting. Iba po sa kingdom. Iba po sa kingdom. So, sa kingdom, hindi ka nahahayaan ng king mo na dumating ka pa sa puntong meron kang kailangang solusyonin na ganun. Kasi bago pa makarating sa'yo yung problema, na-resolve na ng king yon. Ganun po sa kingdom. So, paano ba natin masasagot ang life? Paano nga ba masasagot ng kingdom life ang mga essential questions about our human existence, purpose, and fulfillment? Paano po ba? So next week na po natin pag-usapan. Ayan. So tuloy po natin. Tuloy po natin next week ang ating pag-aaral patungkol sa power of influence ni Miles Monroe. Any questions po? Meron pa po ako ilang minutes. Okay, wala na pong minutes. Hindi. Meron pong question. Ayan. So tuloy-tuloy na po natin. Opo, ayan po. May sasabihin ka po. Yes po. Yes po. Sino po ba ang, lahat po ba ng tao may influence? Yes po. Bakit? May capacity na makapag-influence po siya to other people. Kasi po, yun nga, talagang create tayo ng Panginoon na may ganong ability, na may ganong skills na makapag-influence. Kaya napaka-importante po na maingat tayo sa ano ba yung nabibigay nating influence sa ating kapwa. Yan po. Meron pa po. Ayan. So, Meron akong gustong dagdag. Pakpakan natin ang Lord. Dahil may konting oras pa. Hallelujah. Alam niyo po sa mundo natin ngayon, sino dito nag-YouTube? Sino nakakapanood ng mga vlogger? Ayun na, mag-commercial na ako. Hindi. Sino mga nanonood ng vloggers? Kahit anong klaseng vlog, technology, gadgets, lifestyle, food, o kung ano man. Alam niyo po ba ang tawag dun sa mga iyon, sa kanila, mga content creators? Anong tawag sa kanila? Influencers. Influencers. They are influencers. At yung question ko kanina, maraming tao, because people don't know who they are, that's why they feel that they cannot influence. Yung 2 weeks ago, sino nakakakilala dun sa Team Payaman? Ayun, 3, yun. Okay. Si Team Payaman, actually, napahanga ako doon. Si Kong yun si Kong TV, tsaka yung misis niyang si V. Pero, ganun pa rin naman siya. Pero medyo bawas na. I think because syempre nag-mature na, may family na, may anak na, and then I guess meron na siyang sense of responsibility kasi meron siyang grupo na inaalagaan. Yun nga yung mga grupo ng influencers. Ako, I am happy for him kasi he has reached this status, na nagpapasara ng SMX. Malupit yun.
Dahil nakakapunta ako kasi yung utol ko nandun. So, syempre, I support my sister. Yung una kong napuntahan doon sa Mega Mall, Mega Trade Hall. Yung huli nila 2 weeks ago, SMX na yun. So, imagine mo na yung progression niya. Nagpo-progress siya sa kanyang pag-influence. Nung nakita ko yun, sabi ko, wow, ang galing nitong mag-asawa na to. At kapag titingnan ko yung mga vlogs nilang yun, hindi ako subscriber nila. Kaya lang, dahil nga nabisita ko sila ulit, sinilip ko lang, kumusta na ba sila ngayon. So, their lifestyle has definitely improved a lot. Ang sabi ko sa Lord, nandun ako sa SMX, sabi ko, Lord, ma-born again lang tong mga to. Ma-born again tong mga to. Influencer. Lahat na ng mga kagaya nila. Kasi birds of the same feather flock together. Sama yung utol ko. Birds of the same feather flock together. Pero kung itong mag-asawa na to ma-born again, wow! Those same birds, they will flock together. Hallelujah. Makaka-influence sila ng mundo. Hello? Kaya alam mo, si Pacquiao, tuntua ako dun. Si Pacquiao. Influencer. Very bold siya sa kanyang faith. At gusto kong malaman mo, ikaw na nandyan. Hindi ka man vlogger. Hindi ka man si Pacquiao. Influencer ka. You can influence someone else's life. Through example, through your life, through your sharing, yung pakikiramay mo, pakikikaibigan mo, sa iyong gabay, liwanag mo, pwede kang maka-influence. Kahit anong estado mo sa buhay, mataas, mababa, sa gitna, bata, lalaki, matanda, bata, it doesn't matter. Ikaw ay kaya makapag-influence. At yun yung pinapagawa sa atin ng Lord. Kaya natin pinag-aaralan tong pinag-aaralan natin. For us to become influencers to the world. Sabihin mo sa katabi mo, influencer ka pala. O sige, mag-vlog ka na rin. Influencers tayo. Hallelujah. So pag-aaralan natin yan more. Maraming salamat kay Cherry na ating naging teacher.